Hello nga pala mga guys. Bali, naghanap muna ako ng kakamping random. Kasi pag nag-start ka ng mag-isa, kalimitan, mag-isa ka din. Okay lang naman sa akin na mag-isa, ang kaso mo, konti lang yung kalaban. So yan, medyo ipapass forward natin dito. Papunta na sana ako ng spot ko, nang biglang nakita ko yung airdrop, malapit lang sa akin. So gagawa ako ng paraan kung saan maganda abangan yung airdrop para sa may mga maglulot. So dito naisip ko maganda naman tong spot na to eh. Ang kaso mo, napansin ko dito na hindi ko makikita yung mga maglulot. So kailangan ko mag-reposition kung saan kita ko yung airdrop. Maghahanap tayo. So naisip ko na dito na sa tower. Maganda sa tower dito. Kitang kita ko to. Tas medyo tago pa ako. Dadapa na lang ako doon. So bali nakapunta na tayo ngayon sa tower. Mag-position tayo ng nakadapa para walang makakita sa atin sa paligid. Then wag na tayo dapat sumilip-silip sa paligid para walang ibang makakita. So ang unang makakita lang sa atin yung mga maglulot lang ng airdrop. So bali, pag free time ko, tinitingnan ko yung range nung target ko. Tapos, ima-minus ko yung 110 na effective range ng SKS. Then, iisipin ko na kung ilan yon. So bali, 110 minus 130 equals 20. Ang dot differential ng SKS sa times 20 is 25 sa isang linya. So tatandaan natin 25 sa isang linya. Ibig sabihin sa first line tatama yung bala na SKS. Well, 74% chance kasi gawa ng ano ba tawag doon, yung accuracy ng SKS medyo pangit eh. Then nakaabot na tayo dito sa first customer natin. Panoodin niya. So, bali, doon natin ilalagay sa first line. Ayan, first line. Ganyan na. So, tatandaan natin, wag na wag maglulot agad. Okay, wag na wag maglulot agad. Hintayin nyo na as much as possible hanggang kung ilan na lang yung layo ng ano ba tawag doon? Layo ng extraction sa inyo. Ganong katagal bago nyo lutan para simut to the sarap ang paglulot. Then, ito na yung next customer natin. Tatandaan natin na wag titirahin hanggat hindi sa ulo ang target. As much as possible yon, syempre. Kung hindi naman kaya sa ulo, di ba? Pero ayan, so, ayan na. Kung pagmamasdan nyo, sa bunbunan ko nilagay. Kasi bababa pa yung bala, di ba? Ayun. Ayan, kung mapagmamasdan nyo, ang ginagawa ko lang sa video ay naghihintay lang ako hanggang sa maubos yung oras at baka meron pa na nagbabantay dun sa mga pinatay ko. So, diretso na tayo maglulot dyan. Ayan, medyo sinwerte tayo. Naka-thermal scope yung pinatay natin. Buti hindi tayo nasilip-silip kasi kung sumisilip-silip tayo, nakita niya na tayo sa malayo. So, effective yung hindi tayo sumilip-silip sa kung saan-saan. So, bali, sa next video, papakita ko kung gaano siya ka-useful sa malayo ang laban. Dito sa video, ang range ng target natin is 200 meters. 200 meters lang yan. So, bali, titignan natin kung nasa ng 200 meters sa graph natin. Bali, sabi dito sa graph, kung 200 meters, kailangan titirahin ko siya sa, itututok ko yung kalaban sa fourth line bago ko iputok yung barrel. O, game gawin natin.
Ngayon, may kasamang tsamba, syempre 74% lang. Sobrang ano na siya, hindi na alam kung saan halos tatama ang SKS sa ganyang kalayo. Pero as much as possible, dun siya tatama sa port line, around doon. Sana may natutunan kayo guys. So kung may katanungan kayo, comment lang dyan sa baba. Tsaka follow nyo naman yung page ko dito sa Facebook. Salamat!